Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share ngayon ay makikita sa Psalms chapter 44 verses 1 to 8. Ito ay Tagalog version. Panalangin upang iligtas. Ang gawa mo noong una, dakilang mga bagay, narinig po namin, O Diyos, sa ninuno naming mahal. Pinalayas mo mga hintil sa sarili nilang bayan. At ang mga hinirang mo ang siyang mong inilagay. Sila iyong pinagpala, pinaunlad iyong buhay. Samantalang yung iba ay parusa ang nakamtan. Hindi sila ang gumapi sa lipo, lupain na minana. Hindi sila magtagumpay dahilan sa lakas nila. Hindi tabak ang ginamit na sandata, kundi lakas mo, O Diyos. Nung ikaw ang kasama, o ito'y ginawa mo pagkat mahal mo nga sila. O Diyos, ikaw ang hari ko, nagbigay ng tagumpay. Pagwawagi kaloob mo sa bayang iyong hinirang. Dahilan sa iyong lakas, talo namin ang kaaway. Pagkat ikaw ang kasama, kaya sila napipilan. Palaso ko, aking tabak, hindi ko rin inaasahan, upang itong kaaway ko ay magapi sa labanan. Ngunit ikaw ang nanguna, kaya kami nagtagumpay. Sa sino mang namumuhing malulupit na kaaway, kaya naman ikaw, O Diyos, lagi naming pupurihin. Sa papurit, pasasalamat, ikay aming tatanghalin. Yan lang po. Maraming salamat. Pupurihin ng Diyos sa kanyang mga banal na salita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking ibabahagi ay mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 44, talata 9 hanggang 12. Ngunit ngayon itinakwil kaya kami ay nalupig, hukbot nami binaya at hindi mo natin ang kilit. Hinayaan mo nga kami kaya kami ay tumakas, ang mga naiwanan ay sinamsan nilang lahat. Kami iyong binaya ang katay na parang tupa matapos sa ibang bansa upang doon ay magdusa. Kami iyong pinagbili sa maliit na halaga, sa ginawang pagbebenta wala tubon na nakuha. Ito po ang salita mula sa banal na kasultan. Ang pagpupuri po at papasalamat ay lagi sa Ama Lumikha. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon ay mula sa libro ng Salmo, chapter 44, verses 13 to 18. Ginawa niyo kaming kahiya-hiya. Iniinsulto at pinagtatawanan kami ng aming mga kalapit na bansa. Ginawa niyo kaming katawa-tawa sa mga bansa, at pailing-iling pa sila habang nangiinsulto. Ako'y palaging inilalagay sa kahihiyan. Wala na akong mukhang maiharap pa. Dahil sa pangungutya at pangiinsulto ng aking mga kaaway na gumaganti sa akin. Ang lahat ng ito ay nangyari sa amin, kahit na kami ay hindi makalimot sa inyo o lumabag man sa inyong kasunduan. Hindi kami tumalikod sa inyo at hindi kami lumihis sa inyong pamamaraan. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms chapter 44 verses 19 to 22. Gayon pa may iniwan mo, kami iyong binayaan, sa gitna ng mga ganid at pusikit na karimlan. Kung pagsamba sa ating Diyos, kusa naming itinigil, at sa ibang mga Diyos, doon kami dumalangin, ito'y iyong mababatid, pagkat sa iyo'y walang lihim. Sa iyo ay walang lingid na isipan at damdamin. Dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Isa po mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin po muli ang Panginoon sa favor na tinatanggap natin na tayo ay nakakapagpatuloy sa ating devotion. So sabi po dito sa Awit chapter 23 to 26, gumising ka o Panginoon, bakit tila natutulog ka? Bumangon ka, huwag mo kaming lubusang itakwil. Bakit mo itinatago ang iyong mukha at kinalilimutan ang aming paghihirap at pagdurusa? Sapagkat kami lubusang pinabagsak at ang aming katawan ay nakadapa sa alikabok. Bumangon ka at tulungan mo kami. Tubusin mo kami alang-alang sa iyong tapat na pag-ibig. So dito ay sinasabi ng psalmist dito sa kanyang sa sinabi talagang parang naramdaman niya na talagang
yung panahon na yon ay parang tila tahimik yung Diyos. So dito pinapakita lang na yung nararamdaman nung psalmist, no, yung kanyang damdamin, ito po yung ipinapahayag niya. Pero dito po ay ang Panginoon ay hindi po natutulog, no. Kumbaga talagang may mga time lang na kumbaga akala natin ay malayo sa atin yung Panginoon. Pero yung Panginoon po ay hindi po siya malayo, no. Lagi po siyang nandyan. Kaya sabi nga po niya, kung may mga bagay ka na nais mong malaman, narito lang ako, itanong mo sa akin. So dito ipinapakita lang na kapag yung damdamin natin, yung tatanungin, pwede nating masabi ang mga bagay na ito. Pero kapag ang titingnan natin yung sinasabi ng Biblia, yung pagiging Diyos, no, pagiging mahabagin ng Diyos sa pagiging mapagmahal niya, ang Panginoon po ay laging hindi malayo, no. Lagi po siyang andyan, lagi po nag-aantay at laging nakaantabay sa iyong mga daing na kung nais mo siyang tumulong, no. Sabi nga sa Psalms, no, 139, no, 191, no, Psalms 91, ay kung hihingi tayo ng tulong ay agad siyang tutugon. So dito ipinapakita lang na kapag ang pagbabasihan ay ating mga damdamin, ito po ay hindi nito kayang abutin, no. Kumbaga pwede magbase lamang tayo sa ating nararamdaman. Pero yung sinasabi ng Biblia, ang Panginoon ay laging andiyan sa oras na iyong kailangan. So dito, minsan yung ating panalangin, napupuno po ito ng emotion, no. Parang yung sigaw ng ating puso ay andun yung pagiging sugatan, no. Pero lagi po nating tatandaan, no, na nangyayari sa atin ng mga pagkakataon na yun para tayo ay matuto, lalo pang mag-mature yung ating pananampalataya, na inaalaw ng Panginoon na mangyari ito sa ating buhay upang sa ganun ay marami tayong matutunan. Kaya nga sabi ng Biblia ay give thanks for everything, no, rejoice always. So mahirap po siyang gawin kung dumadaan tayo sa problema, pero kapag inalaw ng Panginoon ang isang bagay, may maganda po siyang plano, kung kaya't magtiwala po tayo. So dito talagang yung katawan ng psalmist, talagang grabe yung kanyang nararamdaman, no? Talagang yung paglalarawan niya sa kanyang mga sinabi ay talaga andun po yung daing. Pero lagi po nating tatandaan na ang Panginoon ang tangi lamang nating pag-asa, no? Dapat yung ating pagtitiwala ay sa Panginoon lang po ito nakaangkla, sapagkat yung Panginoon ay kaya niya pong gawin yung imposibleng bagay at kaya niya pong gawin at wala pong mahirap sa Kanya. So lagi po tayong tumutok sa Panginoon at hingin natin yung Kanyang gabay, yung Kanyang kalignya, no, sapagkat yung Panginoon ay hindi po nagpapapaya, no. So purihin po muli ang Panginoon, and God bless everyone.